Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang bawat paglalakbay ay may storya. Bawat pagsisiyasat ay may misyon. Pakikipagkapwa-tao at pagbabago. Dahil ito ang tunay na pagmamalasakit. Ako po si Cara David. Sundan niyo ang aking buhay sa likod ng camera dito sa Follow That Star. Okay, so ito yung isa pang sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng kaligayahan, ang mga motor. Actually, bahay ito ng parents ko, bahay ito ng tatay ko. At siya yung original na mahilig sa motor. Yung motor na yon, ang tawag dito ay Ducati Monster. Hindi ko to motor, pinapangarap ko lang tong motor. Motor to ng tatay ko. Ito yung original bike niya na dati tinry ko pero sumemplang ako ng 2 times. So, kailangan mas maliit na lang na motor. Ito yung KTM ni Papa. Pero yan, hindi ko pwedeng gamitin yan kasi sobrang laki yan. Bakit motorsiklo? Una, banu ako magmaneho. Mahina ako sa parking. Lagi ako nababangga. Pangalawa, kaskasera ako sa kalsada. So, nag-decide ako na sumunod sa yapak ng tatay ko at bumili na lang ng sarili kong motorsiklo. Actually, si Papa rin yung naghikayat sa akin. At ito yung aking cute na KTM. Binigay ito sa akin ng tatay ko noong September as a birthday gift. Kasi nasama na niya ako sa mga adventure rides, pumunta kami ng Zambales. It was very, very exciting for me and magandang, masayang experience growing up na nakakapag-bonding kayo ng tatay mo with his motorcycle. Siyempre, kapag nagmumotor, ang unang-unang sinabi sa akin ng tatay ko, kailangan kumpleto yung gear mo. Maraming nagsasabi na nakakatakot daw magmotor, ganyan, pwede ka daw sumemplang. Pero pwede mo naman kasing paghandaan yung mga pagsemplang na yon by wearing the proper attire. So, itong suot ko halimbawa na jacket, meron siyang padding dito, tapos meron siyang padding dito, may padding siya dito, sa knees ko, at may padding siya dito, sa hips ko. So, kumpleto siya. Tapos, kailangan naka-helmet, syempre. May ICC sticker to, ah. Tapos, kailangan naka-gloves. Okay. Kaibigan na rin ako dito sa GMA, sila Jay Taru, na mahilig din magmotorsiklo. So, ayun, sumasama ako. Sobrang na-enjoy ko siya. Ngayon, feeling ko, mas may confidence na ako sa motor. So, nag-upgrade na ako sa mas malaking motor. I just bought a BMW F700 GS. So, 700cc na to. Mas astig siya. And I'm really excited. Favorite ko dito magmotor sa UP kasi walang traffic, maganda yung kalsada. Malinis yung hangin. Ang pinakamagandang part ng pagmumotor, yung nararamdaman mo yung wind sa mukha mo kapag mabilis kang magmaneho. Death-defying na activity. 3 beses na ako nang huli ng buhaya. Hindi ko alam kung death-defying ba yun. 2 beses na ako humawak ng cobra at sumama sa snake hunting. Mas natakot ako for my life dun sa ginawa namin yung docu na Batong Buhay, Buwis Buhay. Kasi pumasok kami sa mga mining tunnels. Tapos nung nandun na ako sa loob ng tunnel, nagkahiwalay kami ng cameraman ko. Kuya? Manong? Kuya? Saan na yung sinusundan ko? Nalaglag ako ng ilang feet. Aray. Oh my God! Aray! Hindi naman ako nabalian. May sugat lang akong malaki dito sa likod.
Yun, nakakatakot yun. Pero I'd like to think na, ewan ko ba, kung talagang masamang damo lang ako, hindi pa ako namamatay, or mahal lang talaga ako ng Panginoon. Newbie ako sa badminton. I think nag-start lang ako mga February or March lang, pero I play badminton 3 times a week kasi medyo na-addict na ako. Tsaka competitive kasi ako as a person eh. Medyo hindi ako magaling mag-badminton. Banu ako doon. Mahina yung aking hand-eye coordination. Kaya napu-frustrate ako. So far, nag-improve na siya ngayon kaysa dun sa unang sali niya sa amin. Well, proud na kami at least kahit pa paano may mga nakakalaro kami kagaya niya. Mostly kasi ang babae sa badminton, pangharap lang eh. Kaya yun, inaano ko siya na soft touch lang lagi niya. So ayun, nanalo naman kami sa game namin. Ang galing kasi ng partner ko. May mga nagsasabi na bakit daw nagbabadminton pa ako, parang ang dami-dami ko nang ginagawa. Pero it's nice kasi to have friends outside the TV industry. For a brief moment in time, nakakalimutan mo yung mga stress ng pagiging reporter. At least dito, itong mga kaibigan ko dito, they see me, hindi as reporter. Tuloy lang sa panonood ng Follow That Star. Assignment sheet namin ngayon. So sa akin, ang storya ko today ay 800 schools in flood-prone areas. Puntahan ang mga schools na flood-prone and get local government unit. Base dun sa research na nakuha namin ay marami daw dun sa mga flood-prone ay nasa Maynila tsaka nasa Quezon City. Magandang hapon mga bata! Talagang pasok. Ako yung estudyanteng tahimik, sobrang payatot, tapos hindi marunong magbihes, tapos hindi ako masyado magsasalita at hindi rin ako mag-raise ng hand kasi feeling ko baka mali yun sasabihin ko, pero sobrang masipag ako mag-aral. Pag nagre-reunion ang high school, gulat na gulat yung mga tao at saka yung mga teachers ko na sa lahat ng mga estudyante nila, ako pa yung napunta ng TV. Pagdating ko ng college, nag-history ako for 2 years, tapos nag-mascom ako. Wow! Nanliit ako sa tabi ng higanteng puno. Ito pa lang yung ugat niya. Narating ko na yung ugat niya. Pagka-graduate ko, nag-apply ako sa Channel 7. Sa Channel 7, hindi rin ako pumasa dun sa mga writing exam. So, kinausap ko ni Ma'am Marisa Flores, tapos sabi niya, meron kaming opening for a PA researcher. Sabi ko, okay po. So, pumayag akong maging PA researcher. Tapos, from there on, unti-unti, na-promote ako ng na-promote. Tuwing may mag-a-absent, ako yung papalit. Ang istorya naman po ni Ari Sabangan ay walang kinalaman sa politika. I'm very, very thankful kasi napunta ako dun sa show na Brigada 7 na hosted by Senator Tito Soto noong time na yon. Tapos andun yung mga mentors ko noon na talagang who gave me the chance and taught me how to write and be a reporter. COMELEC Chairman Bernardo Pardo says General Orlando Soriano has no business predicting violent elections in Mindanao. Hawak ko po ngayon dito ay ang voters identification card ng isang Engelbert Ballesteros. Si Engelbert po ang katabi ko ngayon
ngayon dito. Iba-iba yung enjoyment sa iba-ibang shows eh. Ngayong gabi sa OFW Diaries. Pagkatapos ng 5 taon, isiniwalat ni Emil sa amin ang pang-aabusong ginawa sa kanya. Sinaktan siya, binaboy at inagawan ng puri. Sino nga ba ang sinasabing utak ng pagpapasabog sa Plaza Miranda kung saan daan-daan ang nasugatan at 9 na katao ang namatay? Sa 15 taon kong pagiging mamamahayag, nasanay na akong mag-cover ng mga kalamidad. Samantala mga kapuso, kakapasok lang po ng balitang ito, nagpalabas ng thunderstorm warning ang Pag-asa. Minsan kapag absent sila Tita Mel or absent sila Ma'am Jessica, ikaw yung papalit mo sa show nila. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan po ni Miss Jessica Soho, ako po si Cara David. Alam ko kilala ako sa News and Public Affairs sa Maldita. Masungit ako. Kung meron man akong pwedeng ipagmayabang sa career ko dito sa GMA, hindi yun yung mga awards or whatever. Hindi yun. Yun yung I rose from the ranks. Pinagdaanan ko halos lahat ng trabaho sa News and Public Affairs bago ko umabot where I am right now. Game ka? Andito ako ngayon sa General Luna Street dito sa Malabon. Isa ito doon sa mga in-identify ng MMDA na flood-prone roads in Metro Manila. Actually, ang ginagawa ngayon ng local government, hinukay nila yung kanal dito sa magkabilang gilid. Tapos 3 araw na silang naghuhukay para palalimin itong kanal. Pero tingnan mo, napakarami pa rin nilang burak at basura na nakukuha. At ito yung nagdudulot ng pagbara ng mga estero. Ang challenging sa news, daily siya. Tapos mabilis siya. Tapos 1 minute 30 seconds lang yung script mo. Pero kailangan lahat ng mga impormasyon na ilagay mo na doon sa 1 minute and 30 seconds. Lahat yun kailangan mong gawin from like 8 o'clock in the morning to 4 p.m. So ito ang aming magulong newsroom. At narito ang mga reporters nagsusulat. Hindi sila seryoso ngayon. Pero mamaya seryoso. Yan, si Aubrey Carampela, pinakaloka-loka sa lahat. Nagsimula ako mag-training as a reporter. Sa kanya ako pinapasama. So, syempre, parang very privileged na makasama mo si Cara David sa isang crew ka. Bago lang ako noon, talagang sobrang idol na idol ko siya before ako pumasok sa GMA. So, napaka-generous niya. As a crew reporter, talagang tinuturo niya sa'yo. Hindi siya madamot. Anytime! Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, may mga kalsada sa Metro Manila na siguradong babaha. Anong oras na ba? Malapit na mag 6:30. Doon kami i-ere. So, tatakbo na kayo ako doon sa editing room para i-edit yung report ko. Balikan natin ang balita kaugnay ng mga eskwelahan sa Metro Manila na malapit sa mga lugar na madalas binabaha. Nakatutok si Cara David. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, may mga kalsada sa Metro Manila na siguradong babaha. Andito ako ngayon sa General Luna. Feel that sobra-sobra na yung binigay sa akin ng Panginoon at sobra-sobra na yung binigay sa akin ng GMA. Merienda na ng anak ko eh. So, kailangan ko na siyang pakainin. Paborito niyang merienda to. Ito si Julia, ang aking anak, na matalino at maganda. Mag-hi ka, anak! Hi! Nagbago yung buhay ko dahil kay Julia. Before ako magbuntis kay Julia, hindi masyadong importante yung buhay. Sobra akong happy-go-lucky no, na parang hindi ko masyadong iniisip yung future. Pero nung nagkaroon ako ng anak, naging nanay ako, parang lumaki yung mundo. Pakiramdam mo, una, hindi ka na pwedeng mamatay kasi meron ng umaasang another human being sa iyo. Pakiramdam mo, meron kang obligasyon na gawing maganda itong bansang ito kasi alam mong mamanahin to ng anak mo. As in, tahimik lang siya. Pabayaan mo siya dyan, mag-aaral siya. Hindi siya pasaway. Sobra siyang complete opposite ng nanay niyang pasaway. So, thank you, Lord, for giving me that. Ang differences namin ni Julia, one, she's very musically inclined. Very talented siya sa music. Hindi siya sintonado, katulad ko. She's very supportive. She helps me with my studies.
She says I'm much more artistic, so I think I'd be an artist or somewhere near that, other than being a reporter. Anyway, I'm not really good at being on the camera. Dito yung aking mga mahal sa buhay. Mga mahal ko sa buhay, si Julia, si Julia, si Julia, si Julia, si Julia, si Julia, at si Julia. Yan. Yung anak ko lang ang nandito. Siyempre, kasama ko, nandito rin yung tatay ko. At yung mga magaganda niyang motorsiklo. Everything that I love, nandito. Ito yung mga kapatid ko, bata kami. Apat kaming magkakapatid. Ang parents ko parehong professor sa UP. Yung tatay ko, si Randy David. Sa ibang tao, masungit siya. Pero sa akin, nakakatawa siya. Cool yung tatay ko yun. Saan ba naman kayo nakakita ng tatay na siya pa yung nanghihikayat sa anak niyang babae na magmotorsiklo, di ba? Yung nanay ko, si Karina David, Karina Constantino David. Matagal siya nagtrabaho sa gobyerno, sa iba't ibang mga departments. Kung matapang ako, naku, wala sa kalingkingan ng nanay ko yan. Sobrang, yun ang matapang. Yun ang matapang na babae. Malakas ang loob, matatag. Nandito yung eyewitness, kasi mahal na mahal ko ang eyewitness. Tapos ito, binigay sa akin to ng aking favorite na researcher, si Wilma. Ito, pinaka-love ko to. Ginawa ito ng mga mangyan para sa akin. Nung shoot ko yung ambulansyang Depaa. Ito, galing sa Palawan. Nung umakyat ako ng mataas na puno doon sa Palawan, yung Manggis, Akyat Manggis na documentary namin. Eyewitness is my love. Mahal na mahal ko yung mga tao, yung staff, yung team ko. Sobrang mahal na mahal ko. Bawat docu na ginagawa namin sa Eyewitness is just very, very special to me. Represented this evening by Ms. Cara David and Mr. Lloyd Navarra. Ladies and gentlemen, the winners. Halos lahat ng mga awards na napanalunan ko dahil sa Eyewitness. Masaya siya kasama. Masarap din siyang katrabaho. Buo yung experience pagkasama mo siya. Natututo ka at the same time, nirerespeto ka rin niya. Kung meron ka namang ideas na bibigay sa kanya, yun, ganun siya sa lahat. Ano ang tatak ko? Gusto ko masarap pakinggan yung mga salita. Gusto ko parang medyo may rhyme siya ng konti or medyo romantic siya ng konti. Lyrical yung mga scripts ko. Ang documentary making, hindi talaga dapat tungkol sa sarili mo. Dapat tungkol siya sa mga ini-interview mo. So, nakaka 2 pages pa lang ako. Kailangan ko na magsulat. Pwede na ba ako magsulat? Magsulat muna ako kasi may deadline na ako eh. Okay. Tuloy lang sa panonood ng Follow That Star. May nag-donate sa amin na company ng mga tsinelas na hindi na nila mabenta. So, ito yung mga ibibigay namin dun sa mga ITAS. Mga toys at saka mga old clothes. Mga box na to galing ng Canada. Ito naman galing sa isang factory na mga reject nila ng mga t-shirts. Yan, bibigay din natin yan dun sa mga ITAS tsaka sa mga mangyan. Yun yung mga binibigyan namin sa Project Malasakit. Pero in the meantime, na hindi pa kami nag-outreach, mukhang warehouse tong bahay ko. Sapat po ba ang kinakain niya? Kaya na? May ibig daw na. Halimbawa sa isang araw po, ano pong kinakain niya? Ano ba na? Siya naman kami sa tanghali. Ano kayo nakala naman kami? Ano bang ako kami? May 3 bata kami na feature doon sa Butot Balat na documentary. Tapos, yun, 2005 yun. Tapos yun din yung year na nanalo kami sa Asian TV Awards, nanalo kami sa US International Film and Video, nanalo kami sa New York, punta kami ng Hollywood para lang tumanggap ng award. And nalungkot ako kasi it was just very difficult for me. Kasi parang feeling ko, eto ka, tumatanggap ka ng award. Parang tinatamasa mo yung fruits of that documentary. Tapos yung mga in-interview mo, nagkakandamatayan. Kaya pagkatas nun, nag-start na akong mag-isip na gumawa ng foundation. I plan to continue to use my craft as a writer and as a documentarist para maisakatuparan yung katotohanan iyon na ang malasakit ay nakakahawa.
tayo together. Shh, halika dito! Mga kalaro ko. Ito yung school nila. It's not much. Kaya wala rin halos nag-aaral. Kasi tingnan mo, walang pinto, walang bintana, wala ring mga upuan. Ito yung isa sa mga balak naming i-project sa Project Malasakit, yung ma-renovate at ma-rehabilitate itong school nila dito. Hi kids! Kumusta? Okay mga bata, makinig po ha. Pagpasok sa loob, kukuha muna ng medyas. Pagkakuha ng medyas, kukuha ng tsinelas. Pagkatapos kukuha ka ng tsinelas, kukuha ng bag. Sino ito? May special part ang mga bata sa puso ko kasi I've always believed na ang mga bata para silang barometer ng society. Kung ano man ang sakit ng lipunan, ang bata ang palaging unang nakakaramdam. Kung gusto mong malaman kung ano ang pinakamalaking problema ng bansa, tingnan mo muna yung mga bata. Pero bata rin yung pinakamahina sa ating society. Pero sila rin yung nagbibigay sa atin ng lakas. At sila rin yung kinabukasan natin. Sa loob ng bag, makakakuha kayo ng notebook, pangkulay, lapis, tsaka ballpen. Natitiyak po namin na makapatapos po kami ng pag-aaral. Mga bata katulad ni Bimiana na nakikita mo sobrang bibo, matalino, may pangarap sa buhay, tapos ngayon tumutulong na rin siya sa kapwa. It just gives us a lot of joy na, ayun nga, nakakapagpalaganap ka ng inspirasyon at saka ng malasakit. Hindi pa rin ako bumibitaw dun sa pag-asa na edukasyon pa rin ang pinakamalaking sandata against poverty. They too deserve a chance at life. They too deserve a chance at education. Bye-bye! Paalam! Bye-bye! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Abangan, Sumpa at Kapag